Dahil ngayon po ay buwan ng February. Kapag February daw, ito daw ay buwan ng pag-ibig o buwan ng mga puso. At nangaral na po ako ng dalawang pangangaral tungkol sa pag-ibig. Amen? Yung the truths on God's love at itong last Thursday, remembering our first love for Jesus. I-share ko lang mga kapatid, alam nyo, nakakatuwa. Dahil noong nakaraang Biyernes ng gabi, ang ating pong fellowship ay nagkakandak po ng monthly men's discipleship. Ito po sa lahat po ng mga kalalakihan. Amen. Doon po sa Mandaluyong, umattend po kami kasama ng ilang mga kalalakihan na nandito sa church. Alam niyo mga kapatid, nakakatuwa dahil ang pangangaral ni Pastor Boyet ay may kinalaman din sa pag-ibig natin sa Panginoon. Amen. O yung unang pag-ibig natin sa Panginoon. Amen. Pagka-intro ni Pastor Boyet, si Brother Ogie tumingin agad sa akin. Sabi niya, Amen. Parang sabi siguro ni Brother Ogie, Pastor, parang may part 2 yung pangaral mo kagabi. Sabi ko, praise God. Diba? Thank you, Lord. Sabi ko, oh, Amen. Maraming beses yung nangyayari yung ganun. Salamat sa ating Panginoon. Minsan, pagkapangaral ko ng Thursday midweek service kinabukasan sa aming pastor's meeting, may discipleship, halos katugma. Amen. Yung topic na tinatalakay ni Pastor Boyet. Amen. Kaya maganda, mapanood nyo rin mga kapatid. Naniniwala ko hindi yung kalakasan lang sa mga lalaki. Kalakasan yun sa lahat ng mga mananampalataya. Amen. The love of the few, sabi ni Pastor Boyet. Amen. Sabi ni Pastor Boyet, huwag kayong mainggit sa marami. Huwag kayong mainggit sa mga mega church. Sabi ni Pastor Boyet. Amen. Pastor, ang kunti namin. Sabi ng Matthew chapter 7. Amen. Share ko lang po ng konti. Amen. Gusto ko po kasi marinig nyo. Ano sabi sa Matthew chapter 7? Huwag kayong magsipasok sa malapad na pintuan. Sapagkat ang daan patungo doon ay papunta sa kapahamakan. Tatapot, magsipasok kayo sa makipot na daan. Pero ang dulo naman noon ay buhay. Sabi doon, kakaunti ang pumapasok doon. Kakaunti! Pero doon sa malapad na daan, marami! Amen po ba? Amen. God, sabi ko, praise God, napalakas ako. Thank you. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Isa pa mga kapatid, ang kaligtasan na hindi naman nakabase sa dami ng miyembro. Amen. Oh, marami yan. Oh, ligtas yan. Hindi ganon mga kapatid. Amen po ba? Amen. Praise God. At ngayong umaga naman mga kapatid, ay may kinalaman sa puso ang aking ipapangaral. Specifically, amen, puso ng Diyos. Puso natin. Konektado rin ang puso natin dahil ngayon po ay buwan ng mga puso. Marami na namang mga magkasintahan o mag-asawa o nagliligawan ang maglilipana sa kalsada na may hawak na bulaklak ang mga babae. Amen? Kagaya ng kanila sa giving. Yun ang kanilang paraan na ipakita ng mga lalaki ang kanilang pagmamahal sa kanilang kasintahan o asawa. Naalala ko mga kapatid, nung ako ay nanliligaw pa kay Rulin. Amen? Pero salamat sa Panginoon dahil hindi naman siya naligaw. Amen? Nagbibigay din ako ng bulaklak at chocolate. May pangyayari pa nga na pumunta ako mismo sa pinagtatrabahuhan niya dyan sa BGC. Diyan siya dati nagtatrabaho para ipaabot yung bulaklak at chocolate sa kanya. Amen? Yun po ay ginawa ko dahil umiibig ako sa kanya. At dahil umiibig ako sa kanya, gusto ko rin ibigin niya ako. Tama po ba? Ibig ko siya, gusto ko rin, syempre, naibigin niya rin ako. At para ibigin niya ako, kailangan kong makuha o mahuli ang puso niya. Di ba? Yun nga yung mga ginawa ko. Bigyan ako ng chocolates, magbigay ako ng bulaklak, dahil gusto kong mabihag, mahuli ang puso niya. Amen? Ibig sabihin ng makuha o mahuli ang puso niya, makuha ang atensyon niya, mapansin niya ako, at makuha yung sagot na oo mula sa kanya. Di ba ganun yan mga kapatid? Amen? Sa madaling sabi, ang makuha o mahuli ang puso ng tao na yon ay kailangang ma-impress ko siya o ma-impress siya sa akin. Amen? Bakit gusto mong ma-impress ang tao na yon? Dahil may kailangan ka sa kanya. May gusto ka sa kanya. May hinihingi kang pabor sa kanya. Amen? Sa school, diba, gusto kong makuha ang puso ni sir o ni ma'am para bigyan niya ako ng mataas na grades.
Sa trabaho, gusto kong makuha ang puso ni boss o ni madam para i-promote niya ako. Sa politika, mag-e-election sa Mayo, mangangampanya sila, gusto kong makuha, amen, ang puso ng mga Pilipino para iboto nila ako. Amen po ba? Subalit, mga kapatid, bago po natin makuha ang gusto natin sa ibang tao, may kailangan po tayong gawin. Na yun ang kukuha o bibihag sa puso ng tao na yun. Dahil kapag nakuha natin ang puso ng tao na yun, ibibigay ng tao na yun ang ninanasa o ninanais natin. Kung bakit ko po yung sinabi, ay dahil kung totoo yun sa tao, totoo rin yun sa Diyos. Ngayong umaga mga kapatid, hindi ko alam ang eksaktong pangangailangan mo sa oras na ito, subalit marahil ay meron kang hinihiling, matinding pangangailangan sa Panginoon at alam mo na tanging ang Panginoon ang makakasagot at makakapagbigay ng pangangailangan mo na yun. Subalit ang problema mga kapatid ay paano nga ba? Paano ba ako sasagutin ng Panginoon sa panalangin ko? Paano bang tutugunin ng Panginoon ang pangangailangan ko? Amen? Na pwedeng nag-iisip ka nitong mga nakarang araw. Diba? Kumbaga, pag ipaparaphrase natin, paano kaya mai-impress ang Panginoon sa akin? May pangangailangan ako. Kailangan ko ng pabor, ng pagpapala mula sa Panginoon. Kaya ang gusto mo mangyari, gusto mong makuha ang atensyon ng Panginoon. Gusto mong mahuli o mabihag ang puso ng Panginoon. Amen? Dahil kapag nakuha o nabihag mo ang puso ng Panginoon, amen, mga kapatid, ibibigay ng Panginoon ang kahilingan, ang pangangailangan, ang ninanasa mo. At ganoon ang nangyari mga kapatid kay Haring Solomon. Amen? Siya ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Yun ang tagpo na ating babasahin at magiging main text. Basahin po natin 2 Chronicles chapter 1 verses 1 to 12. Ganito po sabi, pinatatag ni Solomon na anak ni David ang sarili sa kanyang kaharian. At ang Panginoon niyang Diyos ay kasama niya at ginawa siyang lubhang dakila. Nagsalita si Solomon sa buong Israel, sa mga punong kawal ng libo-libo at ng daan-daan, sa mga hukom at sa lahat ng mga pinuno sa buong Israel, na mga puno ng mga sambahayan. Si Solomon at ang buong kapulungan na kasama niya ay pumunta sa mataas na dako na nasa Gibeon, sapagkat ang toldang tipanan ng Diyos na ginawa ni Moises na lingkod ng Panginoon sa ilang ay naroon. Ngunit ang kaba ng Diyos ay dinala ni David mula sa Kiriath Jearim hanggang sa dakong pinaghandaan ni David para dito, sapagkat ito ay kanyang ipinagtayo ng tolda sa Jerusalem. Bukod dito, ang dambanang tanso na ginawa ni Bezalel na anak ni Uri, na anak ni Hur, ay naroon sa harapan ng tabernakulo ng Panginoon. Doon ay sumangguni sa Panginoon si Solomon at ang kapulungan. Si Solomon ay umakyat sa dambanang tanso sa harapan ng Panginoon na nasa toldang tipanan at nag-alay doon ng 1,000 handog na sinusunog. Verse 7, nang gabing iyon, nagpakita ang Diyos kay Solomon at sinabi sa kanya, hingin mo ang dapat kong ibigay sa iyo. Tandaan niyo na, hingin mo ang dapat kong ibigay sa iyo. Amen? Sinabi ni Solomon sa Diyos, ikaw ay nagpakita ng malaki at tapat na pag-ibig kay David na aking ama at ginawa mo akong hari na kapalit niya. O Panginoong Diyos, matupad nawa ngayon ang iyong pangako kay David na aking ama, sapagkat ginawa mo akong hari sa isang bayan na kasindami na kalabok sa lupa. Bigyan mo ako ngayon ng karunungan at kaalaman upang ako'y makalabas-masok sa harapan ng bayang ito. Sapagkat sinong makakapamahala dito sa iyong bayang napakalaki? Sinabi ng Diyos kay Solomon, sapagkat ito ay nasa iyong puso at hindi ka humingi ng ari-arian, kayamanan, karangalan o ng buhay man ng mga napopuot sa iyo at hindi ka man lamang humingi ng mahabang buhay, kundi humingi ka ng karunungan at kaalaman para sa iyong sarili upang iyong mapamahalaan ng aking bayan na dito ay ginawa kitang hari. Verse 12, ang karunungan at kaalaman ay pinagkakaloob sa iyo, bibigyan din kita ng kayamanan, ari-arian at karangalan na walang haring na una o kasunod mo ang magkakaroon.
ng gayon. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po isang daling manalangin. Panginoon Diyos, marami pong salamat sa iyong banal na presensya ngayong umaga. Alam namin na kasama ka namin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa bilang ng mga mananampalatayang ito na kasama ko ngayong umaga. Nagtipon, O Diyos, upang sumamba sa iyo, mag-aral at makinig ng iyong salita. Huwag mo po kaming biguin ngayong gabi, mangusap ka, humipo ka ng mga puso, nalalabas kami, Panginoon Diyos. Kami, Panginoon, ay nagkaroon ng pabor mula sa iyo. Amin, O Diyos, mabihag, Panginoon, ang puso mo. Maraming salamat, O Diyos. Gamitin mo ang pangangaral ng iyong salita. Bigyan mo kami, Panginoon, ng discernment, ng karunungan na nagmumula sa iyo. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Pansinin niyo po ang sinabi, mga kapatid, sa verse 11. Pabalik ako sa verse 11. Salamat, Julie. Sinabi ng Diyos kay Solomon, sapagkat ito ay nasa iyong puso. Binanggit ang puso. Sabi ko nga sa inyo, may kinalaman ng pangaral sa puso. Solomon, dahil ito ay nasa iyong puso. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? May kinalaman ng ating puso o nilalaman ng ating puso kung mai-impress ang Panginoon sa atin. May kinalaman ng ating puso o nilalaman ng ating puso kung sasagutin, kung tutugunin, kung ibibigay ng Diyos, amen, ang mga hinihiling natin. Kaya ang tanong ngayong umaga, mga kapatid, ano ang nasa iyong puso? Ngayong umaga, ano ang nasa iyong puso? Amen. Sapagkat ang nilalaman ng ating puso o ang kalagayan ng ating puso, mga kapatid, ang bibihag sa puso ng Diyos. Amen. Mangangaral po ko ngayong umaga, capturing God's heart. Capturing God's heart. Paghuli, pagbihag sa puso ng Diyos. Amen? Hallelujah. Thank you, Lord. Sabi ko nga po sa inyo kanina, kapag nabihag natin ang puso ng Diyos, di ba? Nakakuha ka ng pabor mula sa Kanya, nabihag ko ang puso ni Rolin, sinagot niya ako, di ba? Parang gano'n. Yung mag-asawa kami. Amen? At titignan po natin ngayong umaga ay kung paanong nabihag ni Solomon ang puso ng Diyos. Dahil nang mabihag ni Solomon ang puso ng Diyos, mga kapatid, nabasa natin kanina pero dadaanan pa natin mamaya, grabing pagpapala ang tinanggap ni Solomon sa Diyos. Nabasa niyo ba yung kayo sa bandang dulo? Yung verse 12? Amen? Kasi nakuha ni Solomon ang puso ng Diyos. Kaya una po natin pag-usapan, para mabihag po natin ang puso ng Diyos, ano yun? Kailangan po na meron tayong puso ng pagsamba sa tunay at buhay na Diyos. A heart of worship. Kung gusto mong mabihag ang puso ng Diyos, kailangan na meron kang puso ng pagsamba sa tunay at buhay na Diyos. A heart of worship. Amen. To God. Saan po natin makikita yon? Basahin po natin ulit 2 Chronicles chapter 1, verses 3 to 6. Si Solomon at ang buong kapulungan na kasama niya ay pumunta sa mataas na dako na nasa Gibeon, sapagkat ang toldang tipanan ng Diyos na ginawa ni Moises na lingkod ng Panginoon sa ilang ay naroon. Ngunit ang kaban ng Diyos ay dinala ni David mula sa Kiriath Jearim hanggang sa dakong pinagandaan ni David para dito, sapagkat ito ay kanyang ipinagtayo ng tolda sa Jerusalem. Bukod dito, ang dambanang tanson na ginawa ni Bezalel, na anak ni Uri, na anak ni Hur, ay naroon sa harapan ng tabernakulo ng Panginoon. Doon ay sumangguni sa Panginoon si Solomon at ang kapulungan. Verse 6, si Solomon ay umakyat sa dambanang tanso sa harapan ng Panginoon na nasa toldang tipanan at nag-alay doon ng 1,000 handog na sinusunog. Mga kapatid, ang tagpo na ito na ating binasa, mahaba nga lang, pero sa madaling salita, amen, si Solomon dito ay sumamba sa Diyos. Yun yung kanyang ginawa, dinitalye lang. Pero ang pinakabuod niyan, ang ginawa diyan ni Solomon, siya ay sumamba sa Diyos. Amen? Mga kapatid, tayong mga tao ay nilikha po ng Diyos na likas po sa atin ang sumamba. Amen? Alam ng tao, mga kapatid, na merong mas mataas sa atin. Amen? Kaysa sa atin.
na dapat nating sambahin. Alam ng tao yun, mga kapatid. Amen. Kaya lagi maghahanap ang tao ng kanyang sasambahin. Amen po ba? Ulitin ko, laging maghahanap ang tao ng kanyang sasambahin. Ang nakakalungkot lang, mga kapatid, dahil nahulog ang tao sa kasalanan, nakurap ang ating isipan, napasok ng mga kasinungalingan ng dyablo ang ating puso, ang resulta, hindi na alam ng tao kung sino ang dapat na sambahin. Kagaya ng nangyayari at ipinagdiriwang sa araw na ito. Amen po ba? Amen. Kurap ang isip. Amen. Hindi na alam kung sinong sasambahin. Katunayan sa India, meron silang millions of gods. Sa India, pati baka sinasamba. Amen. At dito, mga kapatid, sa Pilipinas, amen, alam natin ito, mamaya, dadaanan natin, amen. Ang punto dito, mga kapatid, dahil sa kasalanan, dahil nahulog ang tao sa kasalanan, merong itinataas at sinasamba ang tao na hindi naman dapat sambahin. Romans 1:23, sapagkat ipinagpalit nila ang dakila at walang kamatayang Diyos sa mga Diyos-Diyosang anyong tao na may kamatayan, mga ibon, mga hayop na may apat na paa at mga hayop na nagsisigapang. Ito'y totoo. Amen. At kitang-kita natin dito sa ating bansa, sa Pilipinas. Sabi Diyos-Diyosang anyong tao. Di ba, mga kapatid? Ang Diyos-Diyosan ng mga Pilipino, anyong tao. Ang dami nila, di ba? May lalaki, may babae, may matanda, may bata, amen, may puti, may itim. Tama po ba? Ang dami, di ba? Yun ang anyong tao, mga kapatid. Amen. Pero ang tanong, sila nga ba ang Diyos ng langit? Sila ba ang Diyos na dapat na sinasamba? Amen. May ibinigay po ang Diyos na kilala natin sa tawag na 10 utos. Sino po ang familiar po doon? Alam niyo, mga kapatid, ang kauna-unahang utos doon sa 10 utos ay nagpapahayag ng pagsamba. Kauna-unahang utos doon sa 10 Commandments na ibinigay ng Diyos kay Moses, nagpapahayag yun ng pagsamba. Basahin natin, Exodus chapter 20, verses 2 to 5. Ako ang Panginoon na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto, kung saan kayo inalipin. Huwag kayong sasamba. First commandment, may sasamba sa ibang mga Diyos maliban sa akin. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan na anyo ng anumang bagay sa langit o sa lupa o sa tubig. Huwag ninyo itong paglilingkuran o sasambahin. Dahil ako, ang Panginoon na inyong Diyos, ay ayaw na may sinasamba kayong iba. Itong matindi, pinaparusahan ko ang mga nagkakasala sa akin. Pati na ang mga anak hanggang sa 3 at 4 na henerasyon ng mga napupuot sa akin. Amen. Pansinin niyo, mga kapatid, ang mga pananalita dito ng Diyos. Ayaw ng Diyos na may ibang sinasamba ang tao. Amen po ba? Diba? Ang bigat dito ng pananalita ng Diyos. Diba? Ayaw ko, diba? Sa inyo, na may sinasamba kayong iba. Kaya ang pagsamba, mga kapatid, ay isang gawain na dapat na binibigay lang sa Diyos at hindi kung kani-kanino. Amen? Kapag ito ay nilabag natin, mga kapatid, hindi nalulugod ang Diyos. Katunayan, amen, actually 3 taon na kami dito sa Pateros, 3 taon ko na rin nasasaksihan, amen, itong fiesta na ito. Alam niyo, mga kapatid, dahil malapit lang kami dito sa simbahan, amen, kinikilabutan ako sa tuwing sila'y sumisigaw ng Viva, Viva. Pero sa halip di ako nagagalit, mga kapatid, kundi bagkus ay naaawa ako sa kanila. Itong mga taong ito, mga bulag, kailangan talaga nilang makakilala. Lord, tulungan mo kami, tulungan mo ang church. Bigyan mo kami ng katapangan, magsisigaw pa sa kalsada, mangaral ng iyong salita. Amen? Sinasabi nila, mga kapatid, ay, hindi, di ba ito laging pang-depenso nila, hindi naman namin sinasumba yung mga yan. Di ba, yung lagi nakarinig na ba yung gano'n? Hindi, representasyon lang, hindi naman namin sinasamba yan. Pero mga kapatid, may binasa tayo sa Exodus chapter 20, paglilingkuran o sasambahin. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Ang pagsamba ay kasing kahulugan ng paglilingkod.
Yes, hindi nila literal, sabi, hindi naman daw nila literal na sinasamba, pero makikita natin, pinaglilingkuran nila. Amen. Pastor, paano nila pinaglilingkuran? Binubuhat nila. Paglilingkod yun. Tinutulak nila. Paglilingkod yun. Sinasayaw nila. Paglilingkod yun. Sinisigaw nila. Paglilingkod yun. At ginawan pa nila ng fiesta. Paglilingkod yun. Naunawaan niyo mga kapatid? Kaya, hindi pa mapaglilingkod, hindi pa mapagsamba yun. Ang paglilingkod, kasing kahulugan ng pagsamba, paglilingkuran o sasambahin. Amen po ba? Amen. Hallelujah! Kaya kapag nilabag po natin ito mga kapatid, hindi po nalulugod ang Diyos. Kaya mga kapatid, itong totoo, ang ginagawa ng mga Pilipino, hindi lamang ngayong araw, sapagkat dito sa Pilipinas, napakaraming fiesta. Amen. Alam niyo mga kapatid, hindi nalulugod ang Diyos doon. At ito pa, hindi nalulugod ang Diyos, kundi ang sabi, pinaparusahan ko ang mga nagkakasala sa akin, pati na ang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na henerasyon ng mga napupuot sa akin. Amen? Daanan natin ito saglit mga kapatid, binanggit na rin naman. Ang parusa na tinutukoy dyan, amen, ang tawag po ng Bible dyan ay sumpa. Cursed. Pastor, anong klaseng parusa yan? Parang ganun di ba? Cursed. Sumpa. Ang sumpa, mga kapatid, ay isang spiritual or supernatural negative force na dumidikit sa buhay ng tao o maging sa pamilya ng tao at naisasalin sa susunod na henerasyon. Amen? Ang pangkaraniwang sumpa, mga kapatid, hallelujah, hindi naman po sa lahat ganito, pero ang pangkaraniwang sumpa, magbibigay lang ako ng ilan, na dumadating sa buhay ng tao na mananamba sa Diyos. Alam niyo kung ano? Kahirapan. Kahirapan. Amen? Nakapasok na po ako sa maraming mga bahay dahil nga po nag-one-on-one, ba-Bible study, humahayo tayo. Kahit kung ako'y nasa Mandaluyong pa, minsan pinapapasok nila kami sa mga bahay nila, may hayuan kami, pasok po kayo, tutuloy kami. Amen? At nakapasok na po ako, partikular, sa mga bahay na masasabi natin talagang sadlak sa kahirapan. Amen. Alam niyo mga kapatid, kapag pasok ko sa bahay, ang una kong tinitignan ay kung may Diyos-Diyosa doon sa loob ng bahay. Ilingon akong ganon, pagkakita ko. Amen. At ito pa ang napapansin ko mga kapatid. Sa mga ganon ang uri o klase ng kanilang buhay. Napansin ko lang, di ba? Parang pag tinignan mo, di ba? Parang, minsan yung, parang, aawa ka, di ba? Bakit ganito sila? Pero itong napansin ko mga kapatid, hindi sila makabili ng bagong gamit sa bahay, pero kaya nilang bumili ng mga santo. Bago ah. Amen. Tapos ang dami, may ribulto na, may poster pa dito, sa kalendaryo may picture pa. Amen? Minsan nakikita ko rin, di ba, ang gulo ng bahay, di ba, mga kapatid, yung ganun, ang dilim, nakabas pa sa Mandaluyong eh. Pero makita mo, di ba, parang ganito, di ba, parang wala ba itong hanap buhay, pero makikita mo doon bigla sa isang banda, ang daming rebulto o Diyos-Diyosan. Kaya mga kapatid, pag naalala ko doon, pinapaalala sa akin ng Panginoon ang talatang ito. May parusa, para bang hindi makaangat sa buhay, kasi merong sumpa. Amen? Kaya kung meron po dito ngayong umaga, amen, na meron ka sa inyong bahay, hindi naman kita pipilitin, pero kung ikay kinakausap ng Panginoon na isuko ang bagay na yan, dalhin mo dito sa church. Basta i-display na, hindi natin i-display, amen? Sisirain natin. Nakasira na ako ng gano'n sa Mandaluyong, binigay sa amin ni Pastor Boyet, sinako niya, kasi durugin mo, sabi ni Pastor Boyet. Amen? Bakit ganyan po tingin niyo po sa akin? Pastor, 3-5 yun, tuturugin mo lang. Meron din naman mga kapatid, hindi ko po sinasabing lahat ay ganon, na kapag sumasamba ka sa Diyos-Diyosan, magiging mahirap na agad. Hindi naman po ganon. Hindi po lahat, pero marami. Amen? Nakita nyo? Pansin nyo mga kapatid, baka meron kayong mga kapitbahay. Amen? At meron din naman, maganda ang bahay, maraming pera, pero walang kapayapaan sa loob ng bahay. O kaya naman magulo ang relasyon ng pamilya o ng mag-asawa. O
O kaya naman, ito mga kapatid, pansinin nyo rin ito. Akala natin wala lang ito eh. O kaya naman, meron silang nakamamatay na karamdaman kagaya ng cancer. Ang sabi ng Bible, yun ay naisasalin sa susunod na henerasyon. Pero makikilala ng pamilya, parang kamamatay lang nung isang kamag-anak na karang taon, ngayong taon may namatay na naman. Tapos bigla. Tapos, minsan isang sakit ang ikinamamatay. Puro cancer, di ba? Alam niyo mga kapatid, pag may nagkukwento sa akin ng ganon, natatawag yung attention ko. Pag may nagkukwento sa akin dito, story yung ano, yung pamilya ko, yung kiwin ko, ganito sila. Namatay si ganito, tapos yung kasunod, yung asawa naman niya, yung anak niya namatay. Parang ano agad ako doon, yung parang yung natawag mo agad yung attention ko. Kasi mga kapatid, hindi yun wala lang. There is a negative force behind sa mga yun. Amen? It can be a curse. Can you say amen? Amen? Kaya ang nangyayari mga kapatid, ang susunod na henerasyon, nagiging mahirap din. Ang susunod na henerasyon, nagkakaroon din ng cancer. Amen? Sinabi ko na nga, yung sunod-sunod na namamatay na miyembro ng pamilya dahil sa matinding karamdaman. Yun po ay pwedeng halimbawa ng sumpa. Isa pa mga kapatid, sige na, sasabihin ko na. Amen? Lalo na sa mga pamilya, amen, yung nagkakapalit ng kasarian. 10 yung magkakapatid, di ba? 6, di ba? Parang gano'n. Sabihin natin, 5 yung magkakapatid, 4 lalaki, pero yung 4, di ba? Parang ano lahat? Alam niyo na yun? Sumpa yun, mga kapatid. Amen po ba? Sumpa yun. At sabi ng Bible, yun din ay pwedeng maisalin sa susunod na henerasyon. Minsan yung mga pamangkin, di ba? Bakit gano'n? Bata pa lang, kumikinding na. Sumpa yun, mga kapatid. Amen po ba? May pagpapalit, may lalaki, nagiging babae, nagiging lalaki. It can be a curse. Amen po ba mga kapatid? Hallelujah. Hindi po yun malas o minalas lang. Malas kasi kami, hindi. Kundi merong sumpa na pumapangibabaw sa kanilang buhay. Hinihila sila pababa, papunta sa kahirapan at kamatayan. Amen? Ngayong umaga mga kapatid, napansin nyo ba? Kapag ikaw ay sumasamba sa ibang Diyos at hindi sa buhay na Diyos, sa halip na mabiyag natin ang puso ng Diyos, sa halip na ma-impress natin ang Diyos, amen, ay nagagalit ang Diyos. Yung Diyos, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Diba? Ang pinag-usapan natin, capturing God's heart. Pero kapag hindi ang Diyos ang sinasamba natin, sa halip na ma-impress ang Panginoon sa atin, nagagalit ang Diyos sa atin. At merong parusa, sumpa na nangyayari sa mga taong hindi ang buhay na Diyos ang sinasamba. Kabaliktaran sa gusto nating mangyari. Ang gusto natin ay pabor at pagpapala mula sa Panginoon. Kaya alam niyo mga kapatid, ako personally, grabe ang pagpapasalamat ko sa Panginoon. Inabot ako ng habag, biyaya ng Panginoon. Dahil kung hindi ako nakakilala sa Panginoon, malamang mga kapatid, amen, pwedeng makita nyo si Timothy na kagaya ng ginagawa ng mga tao dyan, baka nagbubuhat din ako, nagpuposisyon ng Diyos-Diyosan. Dahil karamihan sa mga kamag-anak ko, they are Catholics. Amen? Pwede yun. Kung hindi ako nakakilala sa ating Panginoon, ako rin ay pwedeng mananamba sa Diyos-Diyosan. Pero salamat mga kapatid, narito tayo sa church ngayong umaga, inabot ka, tinawag ka ng Panginoon, at dito sa church, nakakapakinig ka ng salita ng Diyos, at ang salita ng Diyos ay katotohanan, at dahil nakakapakinig ka ng katotohanan, namumulat ang iyong puso't isipan, at ang sabi ng Bible, hindi ko lang nailagay, ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God! Hallelujah! Biro mo dito sa church, nalalaman natin yung mga ganitong paksa, mga topic. Ganun pala yun. Hindi lang basta pala sumasamba kami sa ibang Diyos-Diyosan, may kaakibat pala ito na sumpa na consequence na pwedeng dumako, hindi lang sa akin, kundi sa akin magiging mga anak. Amen? Hallelujah! Kaya salamat mga kapatid dito sa church, ating nalaman, naunawaan na ang Diyos na pala ang dapat na sambahin. Amen. Kanina, mga kapatid, hallelujah, actually itong buong gawain natin mula sa umpisa, sinasamba natin ang Diyos. Kung mo mapalad ka, dahil ang sinasamba mo ay hindi gawa ng kamay ng tao, kundi ang sinasamba mo, siya pa ang lumalang ng langit at ng lupa. Amen. Tunay ang buhay na Diyos. Praise God. Sino masaya ngayong umaga? Ikaw niligtas ng ating Panginoon. Thank you, Lord. Praise God. Subalit, ito na naman tayo. Amen. Hallelujah. Pag dumadating talaga sa point na ganito, may subalit, kinakabahan ako eh. Subalit, ngayong umaga mga kapatid, amen. Oo,
Nalaman natin na ang Diyos lang ang dapat nasambahin at masaya tayo. Nakita ko kayo, nagpalakpakan. Salamat, Panginoon, pinalaya mo ko. Nakita ko talaga yung katotohanan. Dati ganun ako, Lord, yung ganun, sumasayaw-sayaw ako dyan. Hindi mo pala gusto yun, Panginoon, pero salamat, Panginoon. Dinala mo ko dito sa church, sa Father's House ngayon. Amen. Di namin kailangan ng larawan. Amen. Ang anyo, nakakasamba kami sa iyo, Panginoong Diyos. Amen. Pero mga kapatid, salamat nakakasamba tayo sa Diyos na buhay. Subalit, hindi po ito yung pagsamba na basta lumuhod ka lang o nagtaas ka ng kamay. Pastor, sumamba na ako sa Diyos. Sumasamba na ako sa Diyos. Amen. Mga kapatid, hindi po ganon. Anong punto mo ngayong umaga, Pastor? Merong tamang paraan ng pagsamba sa Diyos. Amen? Hallelujah. Ulitin ko, salamat, sumasamba tayo sa Diyos, subalit may tamang paraan ng pagsamba. Hindi lang yung basta lumuhod ka, hindi lang yung basta pumikit ka, hindi lang yung basta nagtaas ka ng kamay. Amen? At ang tamang paraan, mga kapatid, ay paraan ng Diyos at hindi po paraan ng tao. Marami kasi ngayon na sumasamba sa Diyos pero ayon sa kanilang pamamaraan. Hindi po, mga kapatid, may tamang paraan at ang tamang paraan ng pagsamba ay makikita natin sa ginawa ni Solomon. Amen? Siya ang topic natin ngayong umaga. Basahin natin. Ito yung mga tamang paraan. 2 Chronicles chapter 1 verse 3. Ito pa rin ay nasa ating main text. Si Solomon at ang buong kapulungan na kasama niya ay pumunta sa mataas na dako na nasa Gibeon, sapagkat ang toldang tipanan ng Diyos na ginawa ni Moises na lingkod ng Panginoon sa ilang ay naroon. Amen? Take note, mga kapatid. Number 1, ang tamang paraan ng pagsamba ay merong tamang lugar para sumamba. Amen po ba? Na-take note nyo ba yun? Ang unang tamang paraan ng pagsamba, merong tamang lugar para sumamba. Binasa natin, mga kapatid, ang unang ginawa ni Solomon, pumunta sa mataas na dako na nasa Gibeon. Kapag sinearch nyo po ang lugar ng Gibeon, ang tawag po sa Gibeon ay Hill City. Ibig sa ang Tagalog ng hill ay burol. Kapag sinabing burol, totoo nga, talagang nasa mataas siya na dako, nakalalagyan na lugar. Ano naman, Pastor, kung nasa taas na lugar ang Gibeon? Tatanungin ko kayo, ano mas madaling puntahan, lakaran, yung pababa o pataas? Ulitin ko, anong madaling puntahan o lakaran, yung pababa o pataas? Sino nagsasabi pababa? Kung madaling puntahan, pababa, pababa. Pataas. Pataas. Amen. Walang gusto talaga. Paano yan? Pag dumating araw, sa second floor na tayo, di ba? Praise God, yung magiging sanctuary natin. Di ba? Halimbawa, mga kapatid, ganito, sa mall, aakyat kayo sa 5th floor, tapos sira ang elevator at escalator. Nakamiting ka ba na sasabihin, ay sira ang elevator, ay sira ang escalator, mabuti naman sira. Ganun ba yun? Anong magiging reaction mo? Diba? Maiinis ka. At parang ayaw mo nang tumuloy dahil sabi nga, Nanay Macaria, nakakapagod ang paakyat. Pagtingin mo pala sa hagdanan, 5th floor ako, tas hagdanan lang. Di ba? Sa madaling sabi, mga kapatid, ayaw natin o hindi tayo komportable kapag kontra sa gusto natin ang gagawin natin. Likas sa ating mga tao, yun nga, kasi gravity pababa. Siyempre, mas madali ang pababa kaysa pataas. Amen po ba? Lalo na sa mga nakakatanda nating kapatiran. Amen? Subalit, sa binasa natin, mga kapatid, narito si Solomon. Noong panahon nila, wala pang elevator, wala pang escalator, wala ding helicopter na magpapabilis ng pag-akyat niya doon sa mataas na lugar ng Gibeon. Amen? Ikalawa, siya ay hari na dito. Pinalitan niya ang kanyang tatay na si David. At kapag hari, mga kapatid, lalo na sa panahon nila, lahat ng sabihin niya, masusunod. Hindi pwedeng labagin dahil siya ang hari. Anong punto ko dito, mga kapatid? Dahil siya ay hari, pwede niyang baguhin ang lugar kung saan siya sasamba ayon sa gusto niya. I am the king. Amen mo ba? Kung hari, hari ako, tapos pagpapawisan ako para lang sumamba sa Diyos. Ako,
Nakuha niyo po ba mga kapatid? Pero hindi ganon si Solomon. Alam ni Solomon na yun, yung mataas na dako na nasa Gibeon, ang lugar na itinalaga ng Diyos na doon siya dapat sasambahin. Amen? Bakit doon mga kapatid? Amen? Daanan natin konti. Dahil may history ang lugar na yon. Ang sabi sa binasa natin, naroon ang toldang tipanan ng Diyos na ginawa ni Moises. Noong panahon naman ni Moises, maraming taon na nagdaan na ito mga kapatid. Wala silang permanenteng tirahan dahil naglalakbay sila papunta sa lupang pangako. Pero kahit naglalakbay ang mga Israelita, kailangan pa rin nilang sumamba sa Diyos. Nasa ilang sila, disyerto, di ba? Pupunta kami sa lupang pangako, pero hindi ibig sabihin na, bakit yung sasamba, naglalakbay nga kami. Tsaka saan kami dito sasamba? Nasa kalagitnaan kami ng disyerto ng ilang. Kaya ang ginawa ng Diyos, pinagawa ng Diyos si Moses ng toldang tipanan. Sa English ay meeting tent. Tent, nung panahon nila. Anong meron sa tent na yon, pastor? Doon sumasamba ang mga Israelita nung panahon ni Moses. Doon lang sa tolda natin. Bakit tolda, pastor? Kasi nga naglalakbay sila, walang permanente. Kapag aalis na sila mula sa isang lugar, papunta sa isang lugar, yung tent, binubuhat na lang nila. Kapag may stop tayo dito, stop, baba yung tent. Pero yun lang yung lugar na doon dapat sasamba ang mga Israelita ng panahon ni Moses. Nakuha niyo po ba mga kapatid? Kahit saan dala-dala nila yun. At pagdating sa panahon ni Solomon, ang toldang tipanan ay naroon sa mataas na dako sa Gibeon. Doon nilagay. Diba? Bakit pa kasi doon sa mataas? Diba? Doon sa mataas na dako sa Gibeon. At dahil doon nakalagay, yun ay iginalang ni Solomon. Pupunta tayo sa Gibeon, kahit na mataas pang aakitin natin, dahil ako ay sasamba sa Panginoong Diyos. Parang sabi ni Solomon, mga kapatid, nabasa natin kanina, wala tayong mababasa na nagreklamo at nagdahilan si Solomon. Ang taas naman, diyan talaga. Di ba parang sabi ni Solomon, dito na lang. Ito, di pa tayo napagod. Amen? Ngayon, pastor, bakit mo sinasabi yan? Dito na tayo papasok. Kamusta ang mga mananampalataya sa panahon natin ngayon? Ay, pesta! Ang daming tao sa labas. Ayoko makipagsiksikan, pastor. Baka mahawaan ako ng putok nila, di ba? Mahirap na, pastor. Dito na lang ako sa bahay, pastor. Konsiderasyon naman yun, di ba? Tsaka makulimlim. Nandiyan pa po ba kayo? Tama, nasasamba tayo sa Diyos. Subalit may tamang paraan ng pagsamba. May tamang lugar. Tapos ngayon, mga kapatid, simula na magka-pandemic, nauso na ang mga online service. Ilinawin ko, hindi po masama ang online service. Amen po ba? Subalit ang tanong ko, yun ba ang history ng pagsamba sa Diyos? May history sa Solomon. Yung toldang tipanan na ginawa ni Moises ng aming mga ninuno. Doon sila sumasamba, nilagay doon sa mataas na dako na sa Gibeon. Wala tayong magagawa. Tayo kanyang lahi. Yun ang ating pattern, yun ang ating natutunan. Kaya ang gagawin natin, pupunta talaga tayo doon sa mataas na dako, doon tayo sasamba. Amen po ba? Ang online service ba, mga kapatid, ay history ng pagsamba sa Diyos. Yun ba yung mga naabutan si Sister Yoli, ni Brother Renato, Sister Jewel, yung mga matatagal nating mananampalataya? Online na lang. Kaya hindi ko talaga, pansin nyo, hindi ko talaga inaanong sa ating mga online. Bagamat, sige, walang problema. Pero mga kapatid, amen, hallelujah. Ngayong umaga, hindi ko po ine-encourage, amen, ang mga online service. Pastor, bakit yung iba gusto sa bahay lang? Kasi nga, madali. Komportable. Hindi mo kailangan maligo. Sinong hindi naligo? Hindi mo kailangan magbihis. Amen po ba? Napangalis. Amen? Hindi mo kailangan maglakad. Hindi mo kailangan mamasahe. Di ba? Napaka-convenient. Diba? Pwede ka nakalikwatro, pwede yung paa mo nakaganon sa iyo. Nakaganon. Amen? So, di ba? Balik mga kapatid, yun ba ang paraan ng Diyos ng pagsamba?
Yun ba ang history, amen, ng church? Yun ba ang history pattern ng fellowship? Amen? Mga kapatid, ang paraan at history ng Diyos sa Bible ay face-to-face gathering. Amen? In-person service. Amen po ba? Mga kapatid, tapos na po ang pandemic. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen? Kaya sabi sa Hebrews 10:25, wala din yan dyan. Huwag ninyong pabayaan ang inyong pagtitipon. Pagtitipon, person, in person. Huwag daw pabayaan. Amen po ba? Kagaya ng meron tayo ngayong umaga, ang tamang paraan ng pagsamba, amen, ay sama-sama ang mga mananampalataya sa isang lugar na sumasamba sa Diyos. Amen. Ganun ang ginawa ni Solomon. Pumunta siya mismo sa mataas na dako na nasa Gibeon dahil merong tamang lugar para sumamba sa Diyos. Sa panahon ni Moises, yun ay sa Tolda. Sa panahon ni Solomon, yun ay sa mataas na dako sa Gibeon. At sa panahon natin, mga kapatid, ang tamang lugar ay sa number 393 Pintangco Street, Barangay Poblacion, Pateros, Metro Manila. Amen? May specific place sila. Sinabi Solomon, dito na lang ako sa palasyo, sa samba. Bakit kailangan pa doon? Amen? Ngayong umaga, mga kapatid, gusto mong makapture ang puso ng Diyos? Pagsamba sa Diyos, pero merong tamang lugar ng pagsamba. Ikalawa, mga kapatid, sa first point pa rin ito. Amen? Ang tamang pagsamba, sumasangguni sa Diyos. 2 Chronicles 1:5. Bukod dito, ang dambanang tanso na ginawa ni Bezalel na anak ni Uri, na anak ni Hur, ay naroon sa harapan ng tabernakulo ng Panginoon. Pansinin niyo po yung kasunod na sinabi. Doon ay sumangguni sa Panginoon si Solomon at ang kapulungan. Doon sumangguni sa Panginoon si Solomon. Amen? Ang sumangguni ay kumonsulta, humingi ng payo, nagtanong. Amen po ba? Medyo malalim kasi sumangguni. Kaya, ang tamang pagsamba pala, mga kapatid, ay ano? Sumasangguni sa Diyos o tinatanong ang Diyos. Inaalam ang kalooban ng Diyos. Hindi yung sinasamba kita, Lord, pero ito talaga ang gusto ko eh. Amen po ba? Lord, sinasamba kita, pero Lord, may taga gusto ko eh. Solomon, sumangguni sa Panginoon. Nagtanong, humingi ng payo, may inalam si Solomon. Amen? Pagdating niya doon sa Gibeon. Amen? Marahil, may gusto siyang gawin dito, mga kapatid, pero nag-aalinlangan siya na baka hindi yun ang gusto ng Panginoon. Kaya sumangguni siya o inalam niya ang kalooban ng Panginoon. Ngayong umaga, mga kapatid, amen? Lagi ito may apply sa ating buhay. Baka ito ang kalagayan mo. May gusto kang gawin. May pinaplano ka, pero hindi ka sigurado kung tama ba ang gagawin mo. Minsan dumadating ba yung sa punto yung ganon? Gusto kong gawin, may plano ako, kaya alam, tama ba to? Maganda yun, mga kapatid, ha? Huwag lagi yung sige na sige, maganda rin yung, tama ba to? Amen? Hallelujah! Alam nyo, mga kapatid, ang tamang gawin, sumangguni ka sa Panginoon. Alamin mo ang kalooban ng Panginoon. Pastor, bakit laging kalooban ng Panginoon? Sapagkat kapatid, kahit kailan, hindi ka mapapahamak at mapapasama sa kalooban ng Panginoon. Walang iniisip ang Diyos na masama sa iyo. Amen po ba? Ang Diyos, magpapayo sa iyo ng yung ganon, mapapahamak ka, di ba? Kamamatay mo. Hindi. Amen po ba, mga kapatid? Doon ka mapapabuti sa kalooban ng Panginoon. Ang ilan, mga kapatid, sa paraan ng pagsangguni sa Panginoon, una, pananalangin. Hindi yun nawawala. Kita natin palagi sa announcement, meron tayong araw-araw na pananalangin. Kaya masasabi ko ngayong umaga, yung araw-araw na pananalangin, araw-araw na pagsangguni sa Panginoon. Amen? Lord, di ba ngayong umaga, hindi ko alam ang mga mangyayari. Lord, mamaya may pupuntahan ako. Tulungan mo ako. Kalooban mo ba yung Panginoon? Itutuloy ko ba? Dapat ko ba yung gawin? Amen po ba, mga kapatid? Diyan po ba kayo? Diba? Pananalangin, pag-ipag-usap sa Panginoon. Amen. May mga oras. Totoo ito, mga kapatid. May mga panahon, may mga oras na personally,
i-impress ng Panginoon sa'yo kung kalooban niya yung nasa puso mo. Sa panalangin. Amen? Minsan, kapag ako'y nananalangin yung gano'n, Lord, what message, what topic, amen, ang aking ipapangaral. Impress mo, Lord, help me. Minsan gano'n, may papasok na idea, tapos sunod, ano, gandang idea na, gandang topic yun. Amen po ba? Ikalawa mga kapatid, pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya napansin nyo, mas mahaba ang oras ng pangangaral natin dito kaysa sa awitan. Kasi sa awitan, di ba? Walang pagsangguni sa Lord, I believe. May plano ko, ano kaya ano? Pero sa pangangaral, mga kapatid, malalaman mo ang sinasabi ng kalooban ng Diyos dahil ang ipinapangaral sa lugar na ito, salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, I encourage each one of you, lagi tayong dumalo at bigyan natin ng halaga ang pangangaral. Minsan, mga kapatid, totoo ito, hindi lang sa panalangin, minsan, sa pangangaral, kinakausap ka na ng Panginoon. Paano nalaman, Pastor? Parang ako yung pangangaral Pinag-chismis ka na kay Pastor. Parang yun yung binabala ko yun yung pinaplano ko Hindi pala gusto ng Panginoon yun. Amen ba mga kapatid? Di ba? Sa pangangaral pa lang, di ba, ini-impress ng Panginoon. Di ba? Kaya mga kapatid, ito rin, dagdag ko na, every time na a-attend ng church, isa sa mga magandang ipanalangin, Lord, a-attend ako ngayon. Speak to me, Lord. Nandiyan ba kayo? Lord, kausapin mo ko sa pangangaral. Kung meron kong kailangan baguhin, isuko, tulungan mo ako, Panginoon. Amen po ba? Amen. Ikatlo, mga kapatid, na pagsangguni sa Panginoon, magtanong sa iyong pastor. Diyan pa po ba kayo? Ulitin ko, magtanong sa iyong pastor. Hindi sa kapitbahay niyo na hindi mananampalataya. Alam mo, Mars, may problema ako Ay, madali lang yan. Isang gin lang yan. Si Pastor Boyet, narinig ito ng mga lalaki, pero hindi ako nagsalita, siyempre. Nung Friday night, sabi ni Pastor Boyet, makikinig ka sa iyong pastor lang. Panoorin niyo yung Friday night. Ako, di ba, kapatid, praise God. Sabi ni Pastor, hindi mo pastor. Amen. Alam niyo mga kapatid, hindi po kami perpekto, pero meron kami perpektong Diyos. At salita ng Diyos. Sa abot ng aming makakaya, akin personally, at sa tulong at gabay ng banal na Espiritu, nais ko pong makatulong sa inyo. Amen? Kung pagkakatiwalaan mo ko, salamat sa Panginoon, pero sabihin ko sa iyo, amen, hindi kita dadalhin sa masama. Hindi kita papayuhan ng halika. Kumuha ka ng lubid. Amen, mga kapatid, hindi. At isa pa mga kapatid, wala kaming PF. Pastor's fee. Ano ibig sabihin nun? Libre po ang magtanong sa amin. Sa iba, kapag nagtanong ka, meron silang professional fee. Pero mo, pag pumunta ka sa doktor, di ba? Ang sakit mo. Ay, ano yan? Oo, bili ka ng gantong gamot. Yung gamot talagang 1K, 2K. O yung consultation, 1,000 Pero sa amin mga kapatid, pag mayroon kang gustong itanong, may hindi ka maunawaan, pwede ka magtanong sa akin, di ba? Amen? Tatanggapin ko. Amen po ba? Salamat. Meron ng mga ilang mga mana ng panlataya dito na kahit papaano. Amen? Nagtitiwala sa akin sa pagtatanong. Tanong na dito, Pastor, balak sana namin i-abort ang aking dinadalang bata. Teka muna sister, di ba? Mag-ulis dili ka. Amen po ba? O salamat sa Panginoon ngayon. Ayan, kasama niya yung bata ngayon. Amen. Nilalaro sila sa bahay. Amen po ba? Alam niyo mga kapatid, itong totoo, kapag may hindi ako alam at gusto kong malaman, alam niyo ba mga kapatid, mas tumatakbo ako sa pastor ko kay Pastor Boyet kaysa sa magulang ko. Yes. Pag may tanong ako, may hindi ako maunawaan, malaman, hindi ko tatawagan si mama. Ang una kong pinupuntahan ang aking pastor, si Pastor Boyet. Pastor, may ganito, hindi ko Pastor. Okay lang yan bro. Ganyan talaga. Patuloy ka lang. Kasama niyo ang Panginoon dyan. Pag gano'n narinig ko yung tinig ni Pastor Boyet. Lakas ko ulit Praise God, may pastor sa akin na nananalangin, iniisip kami at nagmamalasakit sa amin dito sa Pateros.
Amen? Eh sabi rin ni Pastor Boyd yun, Tim, nandun na kayo, sa akin ka lang lalapit ha. Opo. Hindi sa mga pari doon. Sorry. Wala na po yun, wala na po yun. Ikalawang tamang pagsamba, sumasangguni sa Panginoon. Ikatlo mga kapatid, ang tamang pagsamba ay may kasamang paghahandog sa Panginoon. 2 Chronicles 1:6, si Solomon ay umakyat sa damba ng tanso sa harapan ng Panginoon na nasa toldang tipanan at nag-alay doon ng 1,000 handog na sinusudo. Kapatid, iti pagkasusunod gustong sumamba ni Solomon sa Diyos, pumunta siya sa mataas na dako na nasa Gibeon. Pagdating niya doon, ang ginawa niya, sumangguni siya sa Panginoon. Pagdating ng verse 6, pagkasangguni niya sa Panginoon, nag-alay siya ng 1,000 handog na sinusunog. Napansin niyo ba yung pagkakasusunod? Amen? 1,000 handog dito, ito po yung mga hayop. Noong panahon nila, hayop ang inahandog sa Panginoon. At hindi lang po basta hayop, kundi hayop na walang kapintasan, o kumbaga sa panahon natin ay mga dekalidad na hayop. First class, amen. Kaya ang hinandog, at tapos ang hinandog ni Solomon ay 1,000. Imagine mga kapatid kung gaano karami yun. Siguro kaya nilang punuin yung kalsada dyan sa bayan. 1,000 hayop. Diba? Imagine mo kung gaano karami yun. At hindi lang karami kung gaano kamahal yun. Amen? Anong pinapakita ni Solomon dito? Ang pagsamba sa Diyos ay may halaga kay Solomon. Hindi ako sasamba, Panginoon, na wala akong dala. Wala akong ihahandog. Piruin mo siya na yung siya na yung umakyat pataas, siya pa yung may dala-dala. Sasamba ako sa Panginoon, maghahandog ako. Nandiyan pa po ba kayo? Amen? Hindi yung basta nagbigay lang si Solomon, kundi ibinigay ni Solomon ang karapat-dapat at pinakamabuti para sa Panginoon. Kaya ito po ay iugnay natin sa panahon natin. Ang atin bang ibinibigay sa Panginoon ay may halaga sa atin. Karapat-dapat at pinakamabuti. Amen? Biluin niyo pa mga kapatid, pati sa ating pagbibigay, makikita ang ating pagsamba sa Panginoon. Lahat ng ito ay ginawa ni Solomon. Amen? Bakit? Dahil si Solomon ay may puso ng pagsamba. Amen? Kaya makikita natin mga kapatid, ang tamang paraan ng pagsamba, nag-e-effort. Hindi lang nagtaas ng kamay, hindi lang lumuhod, hindi lang pumikit. Nandiyan mo ba kayo mga kapatid? Tama, sasamba tayo sa Diyos na buhay. Pero ang tamang pagsamba, ini-effortan. Atin ng church, sasangguni sa Panginoon, makikipag-usap pa minsan kay pastor. Amen? Tapos, may handog pa na dala. Amen? Pero mga kapatid, ito ang maganda. Dahil sa ginawa ni Solomon, pagdating ng verse 7, binasa natin kanina, hanggang verse 6, pagdating ng verse 7, 2 Chronicles 1:7, nang gabing iyon, nagpakita ang Diyos kay Solomon at sinabi sa kanya, hingin mo ang dapat kong ibigay sa iyo. Oh! Anong ginawa ni Solomon? Umakyat sa Gibeon, sumangguni sa Panginoon, naghandog sa Panginoon, yun ang paraan niya ng pagsamba sa Diyos. At dahil sa ginawa niya, nagpakita ang Diyos sa kanya at nagsabi, hingin mo ang dapat kong ibigay sa iyo. Kumbaga, kung ipaparaphrase natin to, Solomon, anong kailangan mo? Praise God. Amen? Anong ibig sabihin nito mga kapatid? Na-impress ni Solomon ang Diyos. Ito si Solomon Di ba yun ang gusto mo, kapatid? Di ba? Ma-impress mo ang Panginoon, may kailangan ka sa Panginoon, Lord. Gusto mabihat ang puso ng Diyos. Heart of worship. Amen? Ang sarap pakinggan, mga kapatid. Di ba? Imagine mo ikaw ang nasa kalagayan ni Solomon. Di ba ang sarap sa pakiramdam? Tinatanong ako ng Panginoon kung ano daw gusto ko. Kung ano daw kahilingan ko, kung ano daw kailangan ko. Amen? Kaya kung nais po nating makuha, mabiyag ang puso ng Diyos, pagsamba o tamang pagsamba sa Diyos. Amen? Biruin niyo mga kapatid, napatanong ang Diyos, amen, nang inaasam nating tanong, anong gusto mo? Bakit? Dahil nalugod ang Diyos sa ginawa ni Solomon. Kaya ang tanong ngayong umaga, nalulugod ba ang Diyos sa ating pagsamba sa Kanya? Tama lang na sumamba sa Diyos, bakit may tamang paraan? Kaya ang tanong, nalulugod ba ang Diyos sa ating pagsamba sa Kanya? Dahil kapag nalugod ang Diyos, mga kapatid, pattern natin, itong pinag-usapan natin ngayon, magtatanong ang Diyos sa iyo, anak, anong kailangan mo? Hingin mo ang dapat kong ibigay sa iyo. Amen po ba?
Katunayan mga kapatid, hindi lang ito basta pagsamba, kundi ang pagsamba sa Diyos ang pinakapangunahing layunin ng tao dito sa mundo. Ulitin ko, ang pagsamba ang pinakapangunahing layunin ng tao dito sa mundo. Hindi magtrabaho, hindi magtapos ng pag-aaral, hindi bumuo ng pamilya, hindi maging successful, bagamat ang lahat ng mga yon, hindi masama, kailangan natin yon, kailangan natin ng trabaho, can you say amen? Kailangan natin bumuo ng pamilya, amen po ba? Mabuti na kapag ikaw ay naging successful. Amen. Tama po yan. Subalit mga kapatid, ang pinakapangunahing layunin at dapat na ginagawa ng tao habang siya'y nabubuhay ay sumamba sa tunay at buhay na Diyos. Amen. Kaya sabi dito ni D.A. Carson, worship is the proper response of all moral, sentient beings to God, ascribing all honor and worth to their Creator God, precisely because He is worthy delightfully. So ang pagsamba ay ang wastong pagtugon ng lahat ng moral o ng lahat ng tao at may damdaming nilalang sa Diyos na iniuukol ang lahat ng karangalan at kahalagahan sa kanilang may lalang na Diyos na tiyak dahil siya ay karapat-dapat sambahin at kasiyasiyang sambahin. Amen? Pero mga kapatid, hindi pa nagtatapos doon. May isa pa. Amen? Kaya pangalawang puntos, 2 points lang naman ito mga kapatid. Amen? Kung gusto nating mabiyag ang puso ng Diyos, punta tayo sa second point. Kailangan ay meron tayong puso para sa bayan o sa mga tao ng Diyos. A heart for God's people. A heart of worship. Pangalawa, a heart for God's people. Puso para sa bayan o sa mga tao ng Diyos. So narito na mga kapatid, nabihag na ni Solomon ang puso ng Diyos at nagtanong na ang Diyos sa kanya kung anong gusto niyang hingiin. Ngayong umaga mga kapatid, kung kayo ang tatanungin ko, halimbawa na magpakita sa iyo ang Diyos sa panaginip, at tanungin ka kung anong gusto mong hingin sa Kanya, anong hihingiin mo? I'll give you time. Anong hingin mo? Magpakita ang Diyos sa iyo. Hingin mo ang dapat kong ibigay sa iyo. What do you want? What do you want to receive? Sabi ng Diyos. Amen? Kita ko isipan nyo eh. Mga kapatid, amen. Kung magiging tapat lang tayo, amen. Kung hindi tayo magpapaka-plastic, amen, ang ating hihingiin, marami doon ay para syempre sa ating sarili. Amen po ba? Amen. Sariling interest, sariling motibo, sariling kapakinabangan, Lord, syempre, di ba? I want money, Lord, I want to be rich, di ba? Lord, I want to be popular and fame, Lord, di ba? Di ba itong takbo na sanlibutan ngayon? Gusto ko ganyan, sumikat ako, palakpakan ako ng mga tao, amen. Gusto ko spotlight, nasa akin, amen. Sabi, di ba? Siguro sabi ng iba kanino, maganda yan ha. Tatanungin ako ng Panginoon na, amen. Ang kalikasan po nating tao, lagi nating uunahin ang sarili natin. Amen po ba? Ang kalikasan nating tao, isisecure muna natin ang sarili natin. Amen po ba? Meron tagpo sa Bible. Ito po yung kwento ng pagpapakain ng 5,000 lalaki sa pamamagitan ng 5 tinapay, 2 isda. Pero bago mangyari yung mga kapatid, yung himala na to, nagkaroon muna ng diskusyon ng mga alagad at si Jesus. Matthew 14:15-16. Nang nagtatakip silim na, paggabi na, lumapit sa kanyang mga alagad niya na nagsasabi, ilang ang lugar na ito at lumipas ng maghapon. Papuntahin mo na ang mga tao sa mga nayon upang makabili sila ng kanilang makakain. Verse 16, ngunit sinabi ni Jesus sa kanila, hindi na kailangang umalis pa sila. Bigyan nyo sila ng makakain. Gulat yung mga alagad. Kasi, wala namang pagkain, Lord. 5 tinapay, 2 isda. Pakakainin natin yung ganyang karami. Ang mabuti pa, Lord, pauwiin mo na sila. Para doon makabili sila ng pagkain nila. Amen ko ba? Ang nakita natin dito yung mga alagad, di ba? Pero kami pagkain. Pero ilan lang to? Di ba? Sa amin na lang to. Kung kakain kami na lang. Ibibigay pa namin sa kanila. Ilan yan? 5,000, lalaki pa lang. Amen po ba? Pero sabi ng Panginoon, hindi na kailangan umuwi pa sila. Amen? Pakainin nyo sila. Amen? Hallelujah. Mga kapatid, ito ang nature, kalikasan ng tao. Subalit ngayong umaga, kung gusto nating mabihag ang puso ng Diyos, ma-impress ang Diyos sa atin, kailangan nating magkaroon ng puso sa ibang tao. Listen mga kapatid, kung gusto nating mabihag ang puso ng Diyos, ma-impress ang Diyos sa atin, kailangan nating magkaroon ng puso sa ibang tao,
lalo na sa mga kasama natin o kapatiran natin dito sa church. Amen? Ang punto dito mga kapatid, kailangang maibaling natin ang focus natin sa ating sarili papunta sa ibang tao. Ganun ang ginawa ni Solomon. Tinanong siya ng Diyos, Solomon, anong gusto mo? Hingin mong dapat kong ibigay sa iyo. Basahin natin ang hiningin ni Solomon. Verses 8 to 10 ng 2 Chronicles chapter 1. Sinabi ni Solomon sa Diyos, ikaw ay nagpakita ng malaki at tapat na pag-ibig kay David na aking ama at ginawa mo akong hari na kapalit niya. O Panginoon Diyos, matupad nawa ngayon ang iyong pangako kay David na aking ama sapagkat ginawa mo akong hari sa isang bayan na kasing dami ng alabok sa lupa. Verse 10, bigyan mo ako ngayon ng karunungan at kaalaman upang ako'y makalabas-masok sa harapan ng bayang ito. Sapagkat sinong makakapamahala dito sa iyong bayang napakalaki. Alam niyo mga kapatid, naniniwala ako, si Solomon tao lang din, marami siyang pangangailangan. Amen po ba? Para sa kanyang sarili. Pero isinantabi niya ang kanyang personal at pansariling pangangailangan para sa pangangailangan ng iba. Amen? Ang hiningi niya ay karunungan at kaalaman. Para saan, pastor? Para mapamunuan niya ang bayan ng Diyos na napakarami ng bilang. Isa lang siyang hari at sobrang dami ng kanyang pamamahalaan. Amen? Panginoon, kailangan ko ng karunungan mo, gabay ko para mapamunuan ko ng maayos at mabuti ang mga taong to. Ano makikita natin kay Solomon mga kapatid? Hindi naging selfish si Solomon. Hindi sinabi ni Solomon, okay Lord ito na talaga hinihintay kong tanong Sigurado ka Lord, anong gusto ko? Anong gusto ko? Handa ka na ba, Lord? Amen? Kasi marami-rami to. Amen? Pero si Solomon dito, hindi siya naging selfish, mga kapatid. Ang inisip niya ay ang kapakanan ng ibang tao. At dahil, mga kapatid, sa sagot ni Solomon, mas lalong na-impress ang Diyos. Dahil sa sagot ni Solomon, mas lalong na-impress ang Diyos. Kumbaga mga kapatid, yung sagot ni Solomon sa tanong ng Diyos ang nagpadlak sa pagkabihag ng puso ng Diyos na wala nang kawala ang Diyos, kundi ibigay talaga ang hinihiling ni Solomon at pagpalain siya. Kasi yung tanong, anong gusto mo? Paano kung nagkamali na sagot si Solomon? Hindi. Parang, yung pala kailangan mo. Sige, Solomon, next time na lang. Nabihag niya, pero hindi pa secured. Pero yung nagtanong ang Diyos, sumagot si Solomon, at tamang kanyang hiningi, kumbaga pinadlak na. Talagang na-capture na ni Solomon ang puso ng Diyos. Pwedeng matawag mo, amen, yes. Pwedeng mabihag natin ang puso ng Diyos, pero maluwag pa yung pagkakabihag. Amen. Baka makawala pa. Nag-gets ba mga kapatid? Itong sagot ni Solomon talagang nagpa-secured na. Hindi na nakawala ang Diyos. Sa sagot ni Solomon. Kaya pagdating sa verse 11 at 12, basahin natin. Sinabi ng Diyos kay Solomon, sapagkat ito ay nasa iyong puso. At hindi ka humingi ng ari-arian, kayamanan, karangalan, o ng buhay man ng mga napupuot sa iyo. Hindi ka man lamang humingi ng mahabang buhay, kundi humingi ka ng karunungan at kaalaman para sa iyong sarili, upang iyong mapamahalaan ang aking bayan, na dito ay ginawa kitang hari. Ang karunungan at kaalaman ay ipinagkakaloob sa iyo. Ano pang sabi? Yung bonus, bibigyan din kita ng kayamanan. Ari-arian, karangalan, na walang haring nauna o kasunod mo ang magkakaroon ng ganun. Praise God. Nakita niyo yung pattern mga kapatid? Sinabi ng Diyos ang mga pwedeng hingin ni Solomon. Kung tutusin, pwede daw siyang humingi ng ari-arian, kayamanan, mamatay yung kanyang mga kaaway, kanilang mga kalabang bansa, pwede siyang humingi ng mahabang buhay, pero hindi yun hiningi ni Solomon. Amen? Ang hiningi niya ay hindi lang siya pagpalain, kundi ang hiningi ni Solomon, pagpalain siya ng karunungan para maging pagpapala siya sa iba. Lord, bless me with wisdom. Para itong wisdom na ito magamit ko sa ibang tao. Amen? Anong hinihingi mo sa ating Panginoon ngayong umaga? Yung hinihingi mo ba sa Panginoon, magbe-benefit ng ibang tao? Amen po ba? Andiyan pa po ba kayo? Umaga, anong application po nitong second point sa ating bilang mananampalataya? Amen? Tama po na tumulong tayo sa ibang tao. Can you say amen? Amen. Kung may pagkakataon at may kakayahan na tumulong sa ibang tao, gawin po natin. Amen? Hindi po masama yun. Amen?
Ipakita natin sa kanila, sa mga hindi mananampalataya, ang kabutihan ng Diyos. Subalit, ito mga kapatid, ang gusto kong bigyan ng diin dito sa second point. Kung titignan nating mabuti ang sinabi ng Diyos kay Solomon, pakibalik nga yung bandang, ayun, ito. Amen. Salamat. Ang sabi dyan ni Solomon, ay sabi dyan ng Diyos, humingi ka ng karunungan para sa iyong sarili upang iyong mapamahalaan ang aking bayan. Ang gusto kong tingnan natin salita dito ay aking bayan. Ito ay tumutukoy sa panahon nila sa Israel. Ang mga Hudyo, ang mga Israelita, ang Israel, ang lahi na pinili ng Diyos. Amen po ba? Ang Israel, exclusive para sa Diyos. Ngayon, wala namang Israelita dito. Meron po bang lahing Israelita dito? Amen? Pastor, anong application ng aking bayan? Ang aking bayan na sinabi dito ng Diyos ay naglalarawan sa panahon natin sa church. Nandiyan pa po ba kayo? Diba? Ang church ay sa Panginoon, siya ang nagtatayo, siya ang nagmamayari. Ang mga mananampalataya, meron na ako narinig. Alam niyo ba mga kapatid, ang mga mananampalataya, spiritual Israelites. Ang sabi ng Bible, John 1:12, subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Sino mga tumanggap sa ating Panginoong Hesus? Ang sabi, tayo ay naging mga anak ng Diyos. Kaya ang tawagan natin, brother, sister, magkakapatid tayo sa pananampalataya sa Panginoon. Ngayon, anong punto dito mga kapatid? Mabuti na tumulong tayo sa ibang tao, subalit mas lalong mabuti o dapat ay priority natin ang tumulong sa ating kapatid sa Panginoon. Andiyan pa po ba kayo? Priority na tumulong sa church. Ang aking bayan. Dahil, di ba hindi pa sinabi ng Diyos, tama yan, Solomon, humingi ka ng karunungan para marami pang mga tao sa ibang lugar, sa ibang bansa, ang makinabang sa karunungan mo. Sabi ng Panginoon, Solomon, amen, humingi ka ng karunungan para mapamahalaan mo ang aking bayan. Anak, tama yung hinihingi mo, pero dyan sa hinihingi mo, pagpapalain mo ba ang aking church? Andiyan pa po ba kayo? Hindi sinabi ng Panginoon na ibang lahi. Aking bayan. Amen po ba? Ano man ang ginagawa mo sa Panginoon, ano man ang ginagawa mo sa kapatid mo sa Panginoon mo ginagawa. Ano man ang ginagawa mo sa church, sa Panginoon mo ginagawa. Amen? Kaya kapag naglilingkod ka sa church, mga kapatid, ipinapagamit mo ang buhay mo, ang oras mo, ang talento mo sa church, nananalangin ka para sa church, nagbibigay at sumusuporta ka sa church, nabibihag mo ang puso ng Diyos. Aking bayan. Amen? Inuna mong tulungan ng kapatid, inuna mong pagpalain, nakukuha mo ang atensyon ng Diyos. You are capturing, amen, God's heart. Sa aking pagtatapos, mga kapatid, amen, pakibalik sa verse 11, sinabi ng Diyos kay Solomon, sapagkat ito ay nasa iyong puso. Ngayong umaga, magtatanong ulit ako, sino dito gusto mong mabihag ang puso ng Diyos? Amen. Pero gusto ko muna magtanong, kamusta ang iyong puso o ang nasa iyong puso? Meron bang puso ng pagsamba? At meron bang puso dyan, amen, na ikaw ay nagmamalasakit sa bayan ng Diyos? Amen. Sa iyong kapatid, sa church. Amen? May hinihingi ka sa Panginoon? Hindi pangailangan? Gusto mong makuha ang atensyon ng Panginoon? Pabor ng Panginoon? Pagpapala ng Panginoon? Capturing God's heart. Pero paano? Nalaman natin ngayong umaga. Amen, mga kapatid? Amen? Sinabi kanina, kapag nabihag mo ang puso ng Diyos, pati ang hindi mo hiningi, pati ang hindi mo inaasahan na matanggap, pati ang hindi mo iniisip na kailangan mo pala, ay ibibigay sa'yo ng Diyos kapag meron ka ng puso na kagaya ng puso ni Solomon. Na-impress ang Diyos, Solomon, yan ang hiningi mo? Pati kayamanan, bibigay ko, pati ari-arian, bibigay ko sa'yo. Amen? Habang buhay, karangalan, ibibigay ko sa'yo. Pag nabiyag mo ang puso ng Diyos, hindi lang yung hinihingi mo ang ibibigay ng Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya ngayong umaga mga kapatid, amen, may mga oras na kapag nagpala ang Diyos, believe me, kapag nabiyag mo ang puso ng Diyos, mamamangha ka na lang. Mapapa-thank you ka na lang. Amen? Sasabihin mo, napakabuti nga ng Diyos. Ngayong umaga,
Capturing God's Heart. Palakpakan, pasalamatan po natin ang ating Panginoon. Tayo po'y magsimula lahat. We give you glory, we give you praise. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong salita. Tulungan mo, Panginoon, ang bawat kapatiran, mananampalataya na nandito sa church, Panginoon, na unawaan namin ang iyong salita. Hallelujah. Tulungan mo ng aking mga kapatid na ito. Meron silang kahilingan, hinihingi, pangangailangan sa iyo, Panginoong Diyos. Hallelujah. Nais naming mahuli ang atensyon mo, mabihag ang puso mo. Nais, Panginoong Diyos, naming mabigyan ng kaluburan ka. Hallelujah. Lord, help us, Lord God. Help your people, Panginoon, this morning. Tayo mag-altar call ngayong umaga. Praise God. Gagawa tayo, amen, ng pakikipag-usap sa Diyos. Ano man ang hinihiling mo, ilapit mo sa ating Panginoon. Hallelujah. Patuloy natin isuko ang mga dapat nating isuko sa ating Panginoon. Capturing God's heart. Habang inaawit natin ang isang koro, banal mong tahanan. Thank you, Lord. Hallelujah. Di ka umanap ng lugar. Hallelujah. Na yung kausapin ng ating Panginoon. Praise God, praise God, praise God. Lord, give us, Lord God, a heart like Solomon, Panginoon Diyos, na merong puso ng tunay na pagsamba. Hallelujah, tamang paraan ng pagsamba, Panginoon. Salamat, kinausap. Salamat, tinuruan mo pong muli kami. Salamat, O Diyos, patuloy mo kaming pinaaalalahanan. Hallelujah, Lord, bigyan mo rin kami, Panginoon, hindi lang ng puso ng pagsamba, kundi ng puso, O Diyos, na umiibig at nagmamalasakit sa aking mga kapatid, Panginoon, na narito sa church. Hallelujah, ang mga mananampalataya, they are the church. Hallelujah. Thank you, Lord, ang aking bayan, ang aking church. Praise God. Hallelujah. Nabasa natin, napatanong ang Diyos kay Solomon, ingin mong dapat kong ibigay sa iyo sapagkat nabihag ni Solomon ang puso ng Diyos. Sapagkat ito ang nasa iyong puso, Solomon. Anong kailangan mo? Tell me what you want. What do you want to receive? Praise God, we give you glory, we give you praise. Hallelujah. Thank you, Lord. Marami pong salamat. We give you glory and we give you praise. Praise God, praise God, praise God, praise God. Hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon. Salamat, O Diyos, ating mga kapatid na ito. Palain mo sila, Panginoon. Lord, kami ay iyong mga anak, O Diyos. Have mercy upon us. Provide our needs, Lord God. Hallelujah. Panginoon. Thank you, Lord. We give you glory and we give you praise. Salamat po. Maraming po salamat. Ikaw ang aming pinupuri at sinasamba. Lord, salamat sa iyong ginawa ngayong umaga. Salamat sa ginawa ngayong umaga, Panginoon. Praise God, praise God, praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Tayo po'y magsitayong lahat. Pwede ba tayong umawit? Amen. Kahit ito lang, banal mong tahanan. Amen. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumawo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makariin ka at sa'yo ay bumisa, loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ang iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos. Ngayon, sa huling pagkakataon, loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O
Pasalamatan natin ang ating Panginoon sa umaga nito. Salamat, napakabuti mo, Panginoon Diyos. Itinuro mo sa amin ngayong umaga, Lord God, Panginoon, kung paano namin mabibihag ang puso mo, matatawag ang atensyon mo, Panginoon Diyos, hallelujah, na iyong tugunin, Panginoon, katagpuin ang pangangailangan ng bawat isa, Panginoon Diyos, hallelujah. Marami pong salamat. Let's pray, Panginoon. Marami pong salamat sa umagang ito, Diyos. Hindi ko alam eksakto ang pangangailangan ng aking mga kapatid na ito, Lord God. But I am always praying, Lord God, for these people, your church, Panginoon Diyos, Lord, hallelujah. Meet their needs, Panginoon. Katagpuin mo ang kanilang mga pangangailangan, mga kahilingan, O Diyos, mga ninanasan ng kanilang puso. Dalangin ko, Diyos, hallelujah, na kanilang maiayos, maituwid, Panginoon, ang kanilang puso, kagaya, Panginoon, ng puso ni Solomon, Panginoon Diyos, hallelujah. Lord, turuan mo kami ng tamang pagsamba sa iyo, Panginoong Diyos, at magkaroon din kami ng puso sa iba, lalo na sa aming mga kapatid na nasa loob ng church, Panginoon. Pagpalain na kapag kami ay iyong pinagpala, O Diyos, pagpalain namin ikaw at ang iyong gawain. Maraming salamat, O Diyos. Uuwi kami, Panginoon, na sa umagang ito na iyong pinagpala, pinagtagumpay, Panginoon, na nagkaroon ng kapahayagan na nagmumula sa iyo kung paano mabihag ang iyong puso, Panginoon. Marami pong salamat. Ingatan mo pong bawat isa, O Diyos, ang pagpapala mo, kalusugan, O Diyos, sa bawat kapatiran, O Diyos. Haharap muli kami sa isang panibagong linggo na alam namin, Ikaw ang kasama namin, Panginoon. Marami pong salamat. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan. Purihin po natin ang ating Panginoon. Marami pong salamat. Amen. Salamat po sa bawat isa. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.